day everyone, so today we're going to share you all our ideas and thoughts about what happened on St. Louis in 1904, which is our topic for today. So, in 1904, St. Louis, Missouri hosted one of the most iconic events in American history, the Louisiana Purchase Explosion, commonly as the St. Louis World Fair. This grand event marked the centennial celebration of the Louisiana Purchase, a significant land acquisition that doubled the territory of the United States. The fair showcased technological advancement, cultural exhibition, and international diplomacy, leaving a lasting impact on both St. Louis and the nation as whole. So, dito sa introduction, it introduced the topic of the St. Louis World Fair, highlighting its significance as a major event in American history. And it mentions na it was held in St. Louis, Missouri in 1904. Plus, it emphasizes the fair commemorate the Louisiana Purchase centennial and aim to showcase the American progress. Learning objectives. Understand the historical context. Learn about the significance of the Louisiana Purchase and its impact on the expansion of United States. Understand the socio-economic and political factors that led to the hosting of the Louisiana Purchase Exposition in St. Louis, 1904. Exploring the Louisiana Purchase. Number 1. Gain knowledge about the scope, scale, and duration of St. Louis World's Fair. Dito natin malalaman yung mga sinakop noong St. Louis World's Fair. Discover cultural, technological, and artistic achievements showcased at the fair. Dito natin malalaman yung mga kultura, teknolohiya, at mga artistic na bagay na showcase noong St. Louis World Fair. Number 3. Analyze the role of international participation in shaping the cultural exchange at the fair. Investigating technological advancement. Examine the technological innovation introduced at the world fair, such as the X-ray machine, wireless telegraph, and automobiles. Explore the impact of this innovation on society and how they shape future development. Ang X-ray ay kinagamit ito sa pangsuri ng mga iba't ibang sakit. Ang wireless telegraph naman, ito ay isang radio. Ang automobiles is sasakyan. Understanding urban development and infrastructure. Investigate the urban planning and architectural design of the fair group by George Kisner. Analyze the infrastructural developments in St. Louis in preparation for the fair and their long-term effect on the city. Ito yung mga example na mga structure ni George Kisner. Ito. Completed over 200 projects and prepare plan for 26 communities and 26 park and boulevard system, 49 parks, 46 estates and residence, and 26 school. Evaluating the impact of Olympic Games. Ang Olympic Games ng 1904 St. Louis ay may malaking aspeto, tanto positibo at negatibo. Isa sa tatanging aspeto ng 1904 Olympics ay ang pagkakasama ng plunging bilang isang palakasan. Ang plunging ang naglalaman ng pagtalon mula sa isang nakatayong posisyon at ang layunin ng lumundag ng pinakamalayo pagkatapos ng 60 segundo sa ilalim ng tubig. Ang nagugay sa plunging event ay si William Paul Diski ng Estados Unidos na may layo na sinukat na 32 talampakan at 6 na pulgada.
Ang 1904 Olympics ay orihinal na inilaan sa Chicago, ngunit napilitan ang Chicago na ibigay ang mga laro sa St. Louis dahil sa pangako ng St. Louis na ang kanilang World's Fair ay magiging mas malaki kaysa sa Olympics. Bilang resulta, binago ang lokasyon patungo sa St. Louis na kasabay ng nag-host ng Lausiana Porkies Exposition. Limitadong pagsali ng mga bansa. Ang 1904 Olympics ay may mas kaunting pumapartisipang mga bansa kumpara sa modernong Olympics. 12 bansa lamang ang sumali at ang karamihan sa mga atleta ay mula sa Estados Unidos. Nagdala ng dominasyon ang Estados Unidos sa bilang ng mga medalya. Ang 1904 Olympics ay may ilang controversial at di karaniwang mga pangyayari. Ang marathon na ginanap sa sobrang init sa isang mahirap na ruta, nagresulta sa maraming mga atletang sumuko dahil sa pagkapagod. Ang eventual na nagwagis ay si Thomas Hicks ay tumanggap ng kombinasyon na puti ng itlog at stetchan upang matuloy na makatakbo. Mayroon ding mga aligasyon ng pandaraya sa boxing at iba pang mga palakasan. Bukod dito, kasama rin ng Olympics ang isang paligsahan na tinatawag na Anthropology Days, kung saan ang mga katutubong tao mula sa mga exhibit ng World's Fair ay kinuha upang sumali sa mga Olympic event na nagdulot ng mga isyong pang-etika. Mahabang tagal. Ang 1904 Olympics ay tumagal ng halos 5 buwan mula Hunyo 1 hanggang November 23. Bagaman ang karamihan sa mga track and field events ay ginanap sa mas maikling panahon, ang iba ang mga palakasan ay binahagi sa loob ng ilang buwan bilang bahagi ng mga sports showcase ng World's Fair. Sa kabila ng mga hamon at controversial, ang 1904 Olympic Games ng St. Louis ay nag-iwan ng malalim na aspeto sa kasaysayan ng Olympics, lalo na ang pagkakasama ng mga bagong palakasan at mga pagkakilala sa mga gintong, pilak at tansong medalya. Reflecting on the legacy of 1904. Ang mga pangyayari noong 1904 kasama ang Lausiana Porkies Exposition at Olympic Games ay nag-iwan ng malalim na bunga sa lungsod ng St. Louis. Ang ilan sa mga pagmumuni-muni tungkol kung saan paano ito kapag-anyo sa pagkakilala ng direksyon ng St. Louis. Pwede na rin ang mga pangmatagalang kultural, pang-ekonomiya, panlipunang bunga na iniwan ng Lausiana Porkies Exposition at Olympic Games. Ang pag-host ng Lausiana Porkies Exposition at Olympic Games noong 1904 ay nakatulong sa pag-anyo ng pagkakakilanlan ng St. Louis bilang isang lungsod ng inovasyon, ambisyon, at kultural na kahalagahan. Nagdala ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng St. Louis ang Lausiana Porkies Exposition at Olympic Games. Ang pagdagsa ng mga bisita, maging lokal na international, ay nagpalakas sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtaas ng turismo. Puno ng mga hotel, gastusin sa iba't ibang mga produkto at serbisyo na nag-udyok din ng mga pangyayaring ito sa construction at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lungsod. Nagbigay ng mga pagkakataon ng Lausiana Porkies Exposition at Olympic Games para sa palitan at makipag-ugnayan ng iba't ibang bansa at kultura. Nagkaroon ng mga bisita ng pagkakataon na maranasan ang mga kaugalian, tradisyon at sining ng iba't ibang mga bansa. Ang pagkasama ng Olympic Games sa St. Louis ay nakatulong sa pag-promote ng palakasan at pisikal na kahandaan sa lungsod na mas malawak na rehiyon. Nag-udyok ito ng pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa kapakalakasan at paglahok ng mga lokal na atleta sa iba't ibang mga disiplina. Ang bunga ng Olympic Games ay patuloy na nagbigay ng inspirasyon at suporta sa mga aktibidad sa palakasan sa St. Louis.
So here's the background of St. Louis World's Fair. So the idea of the St. Louis World Fairs emerged during the late 19th century, driven by the desire of commemorate the Louisiana Purchase and showcase American progress to the world. In 1896, Congress passed a resolution supporting the idea, and St. Louis was chosen as the host city due to its central location and robust infrastructure. However, the fair faced several challenges during its plans and execution. Economic downturns, political disagreements, and logistic issues threatened to derail the project. Despite these obstacles, the organizer pressed forward, determined to create an event that would surpass all expectations. So, the background of St. Louis World's Fair, it explains the origins of the fair starting from the late 19th century. It notes that the Congress supported the idea in 1896 and chose St. Louis as the host city. It highlights challenges faced during the planning and execution, such as economic downturns and logistical issues. It emphasizes also the organizer's determination to overcome obstacles and to make the fair a success. This is what happened during the St. Louis 1904. First is Louisiana Purchase Centennial. Louisiana Purchase Centennial, the fair commemorated the centennial anniversary of the Louisiana Purchase, which was connected in 1803. This historical event doubled the territory of the United States and played a crucial role in the country's westward expansion. Technological advancement. The fair showcased the latest technological innovation of the time. Visitors marveled at innovations such as the telephone, motion pictures, and the first X-ray machines. Automobiles were also displayed, offering a glimpse into the future of transportation. Cultural exchange. Countries from around the world participated in the fair, presenting exhibits that showcased their cultures, industries, and achievements. Visitors had the opportunity to explore diverse cultural displays, including art, music, and traditional crafts. Sa Louisiana Purchase Exposition, naganap ang iba't ibang uri ng cultural exchange. Ang ilan sa mga ito ay pagsasama-sama ng mga pambansang pabahay sa loob ng Louisiana Purchase Exposition. Nagkaroon ng pabahay na kinatawan ng ibang mga bansa. Ang mga ito ay tinatawag na national pavilions. Nagpapakita ng mga tradisyon, sining, kasuotan at iba pang aspeto ng kultura ng bawat bansa. Ang mga bisita ay may pagkakataon na maglibot sa mga pabahay na ito at maunawaan ang mga kaugalian at kultura ng iba't ibang mga bansa. Pangalawa nito ay pagtatanghal ng sining at musika. Dito ay nagkaroon ng palabas ng sining at musika mula sa iba't ibang mga bansa. Ang mga ito ay nagpakita ng tradisyonal na sayaw, tugtugin, teatro at iba pang anyo ng mga sining at kultura. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga bisita na ma-appreciate at ma-enjoy ang mga kahanga-hanga sining at iba pang mga bansa. Isa pa dito ay pagpapakita ng kasuotan at pananamit. Isa sa mga attraction ng Louisiana Purchase Exposition ay ang fashion show at pagpapakita ng mga traditional na kasuotan at pananamit ng iba't ibang mga kultura. Ang mga bisita ay nagkaroon ng pagkakataon na makita at maunawaan ang mga estilo at disenyo na pananamit mula sa iba't ibang mga bansa. At ang pang-apat, pagsasagawa ng mga tradisyonal na seremonya sa ilan sa mga pagkakataon dito ay nagkaroon ng mga seremonya at ritual na pagkapakita ng mga tradisyon na kultura at
ng iba't ibang bansa. Ito ay nagbigay ng mga pagkakataon para sa mga bisita na makita at maranasan ang seremonya at ritual na kadalasang hindi nila nakikita sa kanila at sa kanilang sariling bansa. Dito ay malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang mga kultura. Ito ay nagdulot ng pagkakaisa at pagkakaunawa sa pagitan ng mga bansa at nagpalawak ng kaalaman at karanasan ng mga bisita dito sa nasabing exposition. The Pike. One of the most popular attractions at the fair was the Pike, an amusement zone featuring rides, games, and entertainment attractions. The world's first Ferris wheel towering over fairgrounds offered panoramic views of the entire event. Ang Pike ay isang tanyag na atraksyon sa Louisiana 4K Exposition. Ito ay isang masayang lugar ng kasiyahan na nagtatampok ang iba't ibang mga entertainment at ng mga sakay. Ang Pike ay katulad ng mga kasalukuyang parke ng kasiyahan. Nag-aalok ito ng iba't ibang mga attractions kasama na ang Ferris wheel, roller coaster, carousel at iba pang nagpapalakas na sakay. Nagbibigay ito ng kasiyahan at kaba sa mga bisita. Bukod sa mga atraksyon ng kasiyahan at mga palabas, nagtatampok din ang Pike ng natatanging exhibit. Ipinapakita ng exhibit na ito ang mga kakaibang atraksyon tulad ng side shows, freak shows, at mga display ng kultura na kagila-gilalas. Ang Pike ay isang pangunahing atraksyon para sa mga bisita ng Louisiana 4K Exposition. Nag-aalok ng isang masigla at makatuwa na karanasan. Nagbibigay ito ng pahinga mula sa mga mas edukatibong at kulturang exhibit ng mga perya. The 1904 Summer Olympics. The St. Louis World Fair coincided with the 1904 Summer Olympics, which were held in various locations throughout the city. This Olympic featured a range of sporting events including track and field, gymnastics, and boxing. So, the 1904 Summer Olympics occurred alongside the St. Louis World Fair, with events spread across different venues in the city. This Olympic showcased a wide range of sport encompassing disciplines like track and field, gymnastics, and boxing. Controversies and tragedies. Despite the grandeur, the fair was not without its controversies and tragedies. A fire broke out in the Philippine exhibit, resulting in the loss of lives and destruction of property. Additionally, the fair's treatment of minority groups, including African Americans and indigenous people, sparked protests and criticism. Ang nangyari dito is maraming namatay, nasunugan, at mga nagprotesta noong St. Louis 1904. So the last one is the legacy. So the St. Louis World Fair left a lasting legacy on the city of St. Louis and the nation as a whole. It introduced millions of visitors to new technologies, cultures, and ideas, shaping the course of American history and influencing future World's Fair. Despite its challenges, the fair remains a symbol of human ingenuity, progress, and cooperation. So, here it summarizes the fair's lasting impact on American history and future World's Fairs. So, it explains that the St. Louis World Fairs left lasting legacy on the city of St. Louis and the nation. So it also introduced the millions of visitors to new technologies, cultures, and ideas shaping Americans' history and influencing future World's Fair. So, despite of their challenges and controversies, the fairs remain symbols as a human progress and So, to sum it up, the 1904 St. Louis World's Fair stands as a testament to the spirit of innovation,
exploration, and cultural exchange that defines the turn of the 20th century. From its humble beginning as a celebration of the Louisiana Purchase centennial to its transformation into a global showcase of technology and culture, the fair captivated the imaginations of millions. So as we reflect on the 1904 St. Louis World's Fair, we are reminded that the power of human collaboration, innovation, and the pursuit of knowledge, its impact continues to resonate today, serving as a reminder of what can be achieved when people come together to celebrate diversity, showcase ingenuity, and embrace the spirit of exploration. So that's it. Our topic for today. I hope you've learned a lot from our lesson.